But again, in heaven, we thank you for tonight, for spending this time together as brothers and sisters in Christ. We will devote ourselves to you and devote our time to you, to learning a word and praying for one another and being with one another. I pray that you bless us, O Lord, open up our hearts and our minds and our heart that we can understand your word. And may our faith be stronger to study together. Be with us, Lord, and to our other brothers and sisters na wala pa sa Zoom meeting, may you be with them as well. Remind them na meron kami ng kailangan kami. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, all right. So, ating pag-aralan tonight is all about fortifying our faith. Now, fortify, ibig sabihin, ah, palakasin, ano? Palakasin ang pananampalataya. So, na panood niyo na ba yung ano, yung milk na sabing batang may laban. So, ano yun ano, ibig sabihin na kapag binili mo daw yung gatas na yun at yun yung binigay mo sa anak mo, yung anak mo ay malakas ang laban sa mga virus sa buhay. Ano, and as they play sa mundo, talagang magkakaroon sila ng mga virus at apektuhan sila. Eh, ganun din tayo no, sa lupa na as we come to this earth, na habang nandito pa tayo sa lupa, ay habang naghihintay kay Kristo, may mga virus na tayo ay sumapupunta sa atin at ginagawa tayong may sakit sa spiritual na buhay. Eh, buti na lang sa 1 Thessalonians chapter 5, may binigay sa atin si Paul na paano ba tayo maging batang may laban sa pananampalataya. So basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 6 to 11. Ako na lang magbasa. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. Verse 8. But since we belong to the day, let us be sober. Let us putting on faith and love as breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build other up. Just as in fact you also. Okay, so ito yung magandang sinabi ni Pablo na ang context nito is that patapos na yung letter niya. Sabi niya, yan na, parating na si Lord, no? Hintayin natin si Lord. Pero habang naghihintay tayo kay Lord, huwag kayong mamuhay sa darkness at kayo'y masurprise sa pagdating ni Lord ulit. Kundi maging children of light kayo at habang nandito kayo sa lupa, ito yung gawin natin. Ito yung sinasabi mo. So, 6 to 11. So, ano yung gagawin natin? To become batang may laban sa pananampalataya. So, sabi niya, verse 6 to 8, una, be sober and not sleepy. Pinasin niyo yung inaantok na ngayon. So, alam naman natin na sabi niya sa 6-7. Then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Yung sober, ibig sabihin nun, ikaw ay alerto, ikaw ay nasa diwa. Yan. So, kapag asleep, yun yung isa, it's either sleepy ka o kaya yung nakapikit yung mata mo, wala ka nang maintindihan. And hindi mo nalalaman yung nangyayari sa paligid mo. So, yun yung kabaligtaran ng sober.
And sabi niya pa sa verse 7, for those who sleep, sleep at night. Those who get drunk at night. So, ano yung sabihin niya dito, no? So, naggawa siya ng, si Paul, sabi niya, merong contrast sa sleepy saka sa sober. Kunyari, yung sleepy dito is parang ignorante ka sa spiritual na mga bagay. Halimbawa, katulad ng sleepy, walang nalalaman sa nangyayari sa paligid. Ganon din yung spiritual sleepiness na hindi mo alam yung nangyayari sa spiritual realities, hindi mo alam yung nangyayari sa yung mga plano ng demonyo na sirain ka. So you're not aware of that. Hindi mo din alam na the Lord wants to be with you and to uh, gusto niyang pagkatiwalaan mo siya. So ito yung mga spiritual ignorance, pati ignorance na ay, si Kristo pala ang mag-save sa akin, na hindi ko na kailangan gumawa pa ng madaming work so that I can be saved. So that's sleepiness, spiritual sleepiness. Pwede din na um, spiritual inactivity. Halimbawa, kapag sleepiness, di ba, hindi ka na maka-act sa mga nangyari sa paligid mo. So, ganun din lang ang spiritual sleepiness na you're failing to live out your faith, yung ebidensya ng pananampalataya mo, hindi mo na papakita sa ibang tao, hindi mo na exercise, hindi mo na exercise yung obedience mo sa Holy Spirit, sa mga simpleng bagay sa work mo, konting galit mo na kapag mura ka. So, though alam mo in the back of your head, ay dapat di ako magmura. Pero nakakalimutan mo kasi you're spiritual inactive. It's either nakukulangan ka sa panalangin, nakukulangan ka sa Word of God, o nakukulangan ka sa pag-attend sa pagbasa ng Bible, nakukulangan ka sa devotions. Ito yung ganito yung character ng isang tao na spiritually sleepy. Ganun din yung kabaliktaran. Kapag sober ka, alam mo yung mga nangyayari, active ka sa paglingkod kay Lord, active ka sa pagsunod sa salita niya, active ka na yung mga pinipili mo sa buhay ay para ma-glorify si Lord. So, yun yung pagiging sober. So, madaling tingnan kung ikaw ba ay sober or sleepy sa spiritual mo ngayon is saan ka ba mas excited sa buhay? Yan, isang way yan to know. Mas excited ka ba sa career? Mas excited ka ba sa mga pleasure sa buhay? Mas excited ka ba sa material? O mas excited ka sa makilala pa si Kristo? So yan yung mga makikita mo. So, makikita mo sa mga pinipili mo daily. Mas pinipili mo bang mag-glorify si God at makilala siya rather than the pleasures and the material things of this earth. So makikita mo yan. Halimbawa din sa regular practices mo sa buhay, spiritual life. Ikaw ba'y nananalangin, nagbabasa ka ba ng Bible, even as little as it can? Nakikipag-fellowship ka ba sa ibang Christians? Nakikipag-fellowship ka ba sa ibang church members? So, if yes, then you're more likely spiritually active and you are sober. Pero pag hindi, you are spiritually asleep. Yun yung sinasabi ni Paul dito. And yan. So, let's enliven our faith. Maging spiritually sober tayo. Pangalawa, sabi ni Pablo, endure while in tribulation. So, kapag in tribulation is anything na paghihirap dito sa lupa dahil sa pananampalataya natin. Halimbawa, ikaw ay dahil gusto mo ipaglaban yung pagsimba mo ng Sunday, sabi ng boss mo, oh, babawasan kita ng sahod. O kaya, sabi ng boss mo, uy, may urgent tayo ngayon sa Sunday. Kailangan mo gawin to at ipasok sa akin ng Sunday. Sabi mo, ay, boss, sorry. Kailangan ko magsimba hanggang alas 12. So, alauna ko na lang yung mga boss. Tapos nagalit yung boss mo. So, all of these things are tribulations, mga trials na nangyayari sa buhay natin kasi inuuna natin yung faith. At ang sabi ni Pablo sa atin, endure. Sabi niya sa verse 8,
But since we belong to the day, yung the day dito is yung ikaw ay sober, spiritually sober. Let us be sober, putting on faith and love as a breastplate and hope of salvation as a helmet. So ano tong breastplate of faith and love and helmet of hope? No? So yung breastplate ng faith and love is yung pag-trust mo sa promises ni God during trials, during tribulations. And yung love naman is yung kapag motivation mo sa pag-persevere sa pananampalataya. Kasi love ko si Jesus, kaya kahit magalit sa akin yung boss ko, okay lang. Now, I can, uunahin ko sila. So, yung mga ganito. Ano. And yung helmet of hope naman is yung pag-hope mo sa mas brighter future kahit na masiraan ka ng career dito sa lupa dahil sa mga pinili mo para kay Lord. In the future, the Lord will repay, reward, and mas everlasting, ever eternal life yung ibibigay sa akin ng Panginoon. So ito yung hope, helmet of hope. Para hindi ka masiraan ng utak, hindi ka masiraan ng sarili, masiraan ng isip sa mga problema sa buhay. Ilagay mo yung hope, helmet of hope, na darating ang mas magandang kinabukasan kasama si Kristo. Yan, so yan yung helmet of hope na sinasabi sa atin ito. So endure kahit na ikaw ay may mga problema dahil sa pananampalataya. Yan, so yung dalawang yon, endure and don't be sleepy, ay ganito natin mapapalakas yung pananampalataya. Pangalawa, alalahanin natin, sabi ni Pablo, dito siya nagtapos in verses 9 to 11, na kailangan alalahanin mong secured ka ng Kristo. So alam mo, ang dali kasing ah maw, mawala yung paglalaban sa pananampalataya kapag hindi ka sure kung habang buhay kang mahal ni Jesus. So, Then at the time, then let's pay for my hard cake because not free. Ethan, go with mommy first. Cannot just that. Sorry, may batang may laban dito. Pinaglalaban. Okay. So, sabi sa atin sa second part na secured in Christ. Value how Okay. Sorry. So, secured in Christ. So, may commercial. Sabi sa atin dito na, again, mahirap ilaban yung pananampalataya kapag hindi tayo sigurado doon sa basehan ng pananampalataya. Halimbawa, kaya mo bang ipaglaban yung asawa mo panghabang buhay kung alam mo na hindi ka pala niya mamahalin habang buhay. O kaya, pag alam mong mag-cheat lang siya. So, ang hirap ipaglaban ng asawa kapag ganun. Pero kabaliktaran, kapag alam mo yung asawa mo na panghabang buhay, hindi mag-cheat at seryoso sa sayo, habang buhay ka niya pipiliin. Ang daling ipaglaban ng asawa. Ang daling ipaglaban ng pagmamahal. It's the same thing with the Lord, na kapag alam natin na secure tayo kay Jesus at hindi magbabago yung pag-ibig niya sa atin, panghabang buhay, ang daling ipaglaban ng pananampalataya natin. Kaya sabi niya sa verse 9, ito yung ni-remind ni Paul. Sabi niya sa verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So bakit daw tayo magiging lively sa pananampalataya? Bakit tayo mag-endure sa mga paghihirap dito sa lupa? Kasi tayo ay malaya na kay Kristo Jesus. Malaya tayo saan? Sa galit ng Panginoon. Freedom from His wrath. So, for God did not appoint us to suffer wrath. So, yung appoint to suffer wrath is, ang ganda ng word na to. Kasi kapag hindi ka elected, hindi ka na-appoint, hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka kasama sa elected, pag dumating ulit si Lord, ikaw ay magsasuffer ng wrath sa tribulations, sa um,
millennial kingdom. So, kapag ikaw naman ay elected kasama sa pinili sa kabila to receive salvation through our Lord Jesus Christ, pag dumating ulit si Jesus dito sa lupa, sa parousia, ay kasama kanyang mamumuhay sa millennial kingdom at walang tribulation doon. So, hindi ka kasama sa wrath na ibibigay ng this is the best promise. No? So, kahit na ano palang idanasin ko ngayon sa kahirapan niya, pagdating ni Jesus, hindi na ako dadanas ng kahirapan habang buhay na ako kasama. So, we are free from God's wrath. And pangalawa, is that sabi ni Paul, our future is with Jesus. Sabi niya, He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. So yung awake or asleep dito is sa context, makikita mo na sinabi niya kanina yung awake sa pananampalataya, asleep sa pananampalataya. Dito, nagbago siya ng awake or asleep na para bang patay or buhay. So, medyo binago niya yung meaning. Kung saan, so, ibig sabihin, whether you are patay, awake, asleep, patay na, or whether ikaw ay buhay pa, awake, you will live together with Jesus. So, sa pagdating muli ni Jesus, we will be resurrected. So, pagpatay ka na, your body will be resurrected. Magkakaroon ka ng physical body ulit at maumuhay ka with Jesus. Kapag ikaw ay buhay pa pag dumating si Jesus, yung physical na katawan mo ay sasama kay Jesus sa millennial kingdom. So, our future is with Christ. So, ang ganda na. Kunyari, naputulan ka na ng paa ngayon, naputulan ka ng kamay. Ang pangako pala ni Jesus is that pagbalik na, glorified body ka, meron ka ulit at magandang katawan, wala na yung mga wrinkles mo. So ngayon, stress ka sa church, no? Stress ka sa ministry. Pero pagdating pala ni Jesus, mawawala lahat ng wrinkles, mawawala lahat ng mga sufferings mo dahil nainitan ka sa labas, nag-Trucksgiving ka, nag-soul winning ka sa labas, natosta yung skin mo. Yung pala pagdating ni Jesus, okay, glorified body. Ang ganda ng katawan kasama sa kanya. So all of these things are our future is with Christ. Ang ganda ng pangako niya din. At ako sabi niya is that in 11, therefore, ito na yung conclusion. So therefore, dahil andyan yung pangako ni Jesus na kasama niya kanya habang buhay, andyan yung pangako niya na hindi kanya iwan, andyan yung pangako niya na pagbalik niya, kasama kanya. At therefore, anong gagawin natin? Encourage one another and build each other up. So kanina yung faith na maging batang may laban sa pananampalataya. Hindi lang pala pang sarili, kundi kapag nagtagumpay ka at naging maayos ang faith mo, naging matibay, and you endured, and you become spiritually alive, gawin mo din sa ibang kapatiran mo sa church. Gawin mo din sa mga nanghihina ngayon sa pananampalataya dahil sa mga kung ano mang pinagdadaanan sa buhay. Gawin mo din sa kanila. Build them up and encourage them. Just as in fact you are doing. So sabi ni Paul, yeah, nagawa nyo na yan. Pero reminder, gawin nyo pa rin. Gawin. So, this is how we become batang may laban, no? Fortifying our faith. Again, we should be maging alive sa pananampalataya, mag-endure sa faith, and paniwalaan mo na si Kristo ay pangangalagaan ka habang buhay. Amen? So, some questions na lang, no? Some questions para sa atin pagka pag-aralan pa natin. That, paano ka magiging spiritually alive? Kung titingnan mo yung buhay mo ngayon, paano ka magiging spiritually alive? Mas magiging spiritual alive. Though you are, yes, safe ka, elected ka. Pero kailangan mo makita na bunga. You have to be spiritually alive. So, paano ka nagtitiwala ngayon sa buhay mo kay Kristo? Secured ka ba kay Christ?
Talaga bang halimbawa, pag nagkasala ka ba ngayon, bukas ligtas ka? Ang sagot mo dapat yes. Kasi kapag nagkasala ka, hindi nawawala ang salvation kapag nagkasala. Kundi, nagtatampo ang Holy Spirit o mawawala yung favor ng Diyos sa buhay mo dahil nagkasala. But, kung totoong ligtas ka, hindi ka mag enjoy sa kasalanan at magsisisi ka sa kasalanan at babalik ka kay source kung totoong ligtas. So, how is your security? Kung talaga bang pinagkakataon mo siya sa buhay mo. Right, so yan pwede nating pagkatanong-tanongin habang tayo nag-iisip sa mga bagay-bagay. So I hope that's our devotion for tonight. Thank you for listening. Sis Weng.